Wala na atang mas masakit pa sa kamatayan ng ating mga mahal sa buhay, lalo na nga sa mga pangyayari na hindi naman natin inaasahan. Lalo na nga ang mga nagiging biktima ng mga karumal-dumal na krimen ng pagpatay. Ang salitang Chop Chop Lady ay naging maingay na usapin sa ating bansa noong 1993 nang matagpuan ang pinagpira-pirasong katawan ng isang babae na si Elsa Castillo. Pero bago pa man ito mangyari noong 1967 ay isang Pilipina na ang naitalang kauna-unahang biktima na pinaghati-hati ang katawan. At ito ay ang isang negosyanteng si Lucila Lalu. Taong 2017 ay isang teenager ang natagpuan sa Cavite at ang katawan nito ay pinaghati-hati din na parang baboy. Ano kayang klase ng mga masasamang nilalang ang sumapi sa mga kriminal na may kagagawa ng mga nasabing karumal-dumal na krimen? Paano nila nagagawang pumatay ng mga kababaihan na walang kalaban-laban at hindi pa sila nakontento dahil sa pinagpira-piraso pa nila ang katawan ng mga kawawang biktima? Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ng Chop Chop Ladies na sila Lucila Lalu, Elsa Castillo at Mitzi Joy Balunsay. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Taong 1957, ay nilisan ni Lucila ang kanilang bayan sa barangay Mapaniki, Candaba, Pampanga para subukan ang kapalaran sa Manila. Nagtrabaho ito bilang isang waitress sa isang maliit na bar at nagsimulang mag-ipon ng pera para sa kanyang mga pangarap. Nagbunga ang kanyang pagtitipid at hard works dahil nagawa ni Lucila Tolentino Lalu na makabili ng isang beauty salon, ang Lucy's House of Beauty, sa may Halige Street sa Santa Cruz, Manila. At di kalaunan ay nabili niya din ang Pagoda Soda Fountain na isang restaurant at cocktail lounge nightclub sa Rizal Avenue sa Santa Cruz. Ngunit isang araw noong summer season taong 1967 ay bigla siyang nawala na ipinagtaka ng kanyang mga empleyado at mga kaibigan. Pero walang nag-report ng kanyang disappearance sa mga pulis dahil sa inakali ng mga ito na nagpapahinga lang ito at muli ding magpapakita. May 28, 1967 ay may natagpo ang hita ng isang babae sa Malabon Street, Santa Cruz, hindi kalayuan sa Pagoda Soda Fountain na pagmamay-ari ni Lucila. Ang mga hita ay hinati sa 4 na piraso at nakabalot sa dyaryo na may petsang May 14, 1967. Ang nasabing bahagi ng katawan ay nakita sa isang garbage can ng isang garbage collector. At ayon sa kanya, ay malamig ang nasabing mga bahagi ng katawan ng kanya itong mahawakan. Ang mga kuko nito ay well pedicured na nagsasabing ito ay may sinabi sa buhay. At nagsimula na nga ang investigador na magtanong sa area tungkol sa nasabing bahagi ng katawan. At napag-alaman nila na ang negosyanteng si Lucila Lalu ay ilang araw nang nawawala at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Pero dahil sa walang ulo at tanging mga hita lamang ang nakuhang parte ng katawan, ay nanatiling blanko ang pagkakakilanlan ng biktima. Kinabukasan, torso na may mga kamay naman ng tao ang nakita sa EDSA malapit sa Guadalupe Bridge, Makati City. At ang nasabing bahagi ng katawan ay nakabalot din sa dyaryo na may petsang May 23, 1967. Ang fingerprints na nakuha nila sa kamay na nasabing bahagi ng katawan ay agad nilang kinumpara sa fingerprint ng nawawalang negosyante na si Lucila Lalu gamit ang fingerprint nito nang siya ay kumuha ng police clearance. At ang nasabing mga fingerprints ay nag-match, kaya naman opisyal na nilang kinilala ang biktima na ang 28 years old na negosyanteng si Lucila Tolentino Lalu. Ang mga investigador na naatasang humawak ng kaso ay agad na hinalukay ang background ni Lucila.
hoping na matatagpuan nila ang ulo nito at malalaman nila ang taong nasa likod ng ginawang brutal na pamamaslang. Ang homicide investigators noted na kung sino man ang pumatay ay may kakayahan nito sa paggamit ng kutsilyo o may kaalaman sa medikal dahil sa malinis ang mga ginawa nitong pagkakahiwa sa mga bahagi ng katawan. At dahil sa ang mga bahagi ng katawan ay nagyeyelo pa nang ito ay matagpuan, ay maaaring ang suspect ay may access sa isang malaking freezer at ganun din ang sasakyan na ginamit para sa pagtapon ng mga bahagi ng katawan. Sa kanilang ginawang investigation, ay napag-alaman nila na isa sa mga naging kahinaan ng isang matalino at magaling na batang negosyante ang kanyang puso. Dahil sa hindi lamang isa o dalawang lalaki ang naging karelasyon nito na nagpahirap sa mga investigador. Isa sa mga suspect na inaresto ng mga pulis ay si Florante Relos, isang 19 years old na waiter sa Pagoda Soda Fountain. Matapos na makatanggap ng report galing sa kahera ng pagoda na nagsabing si Lucila at Florante ay naghiwalay na. At nang gabi nang mangyari ang pagkawala nito, ay nabanggit niya kay Florante at sa mga kaibigan nito na si Lucila ay nasa kanyang beauty parlor. Ngunit itinanggi nito na may kinalaman siya sa krimen. Dahil ayon sa kanya, ay hindi niya ito magagawa kay Lucila dahil malaki ang utang na loob niya dito. Hindi lamang bilang karelasyon kundi isa ding provider. Sa katunayan na ito pa ang nag-uupa ng boarding house ni Florante sa Cubao. At nang gabi na mangyari ang krimen, ay kasama niya ang mga kaibigan na nag-iinuman. Ang nasabing mga kaibigan na itinuro nito ay nagbigay ng testimonya na kasama nila si Florante Relos ng gabi ng pagkawala ni Lucila. May ilan ding nagsabi na nakita nila si Florante Relos at mga kaibigan nito na pilit na isinakay si Lucila sa taxi, ngunit ang nasabing pahayag ay hindi na verified. At dahil sa walang ebidensya na maglilink dito directly sa krimen, maliban sa ilang testimonya, ay pinalaya nila si Relos. Ngunit tumanggi itong umalis ng police headquarters ng ilang araw dahil sa natatakot umano ito para sa sariling buhay. Ang pangalawang suspect ay ang patrolman na si Añano Vera. Si Vera at Lucila ay mag-live-in partner ng 7 taon. At marami ang nagsasabi na nagkakaproblema ang mag-asawa sa kanilang pagsasama. Sila ay may anak ni Lucila na noon ay 6 na taong gulang na at ito ay nakatira sa ina ni Lucila sa Caloocan. Agad na inimbestigahan ng mga pulis si Vera at ang motibo na kanilang tinignan ay selos dahil nga sa may mga iba pang karelasyon si Lucila. At ayon din sa pahayag ng naunang suspect na si Florante Relos, kung saan sinabi nito na minsan na siyang sinaktan ni Vera sa Pagoda Soda Fountain na makita nito na yakap-yakap siya ni Lucila. At ayon din sa kanilang nalaman na minsan nang nagwala si Vera sa pagoda at sa parlor ni Lucila, kung saan ay nagpaputok ito ng baril ng 3 beses, 1 buwan bago ang pagkawala ni Lucila. Ayon kay Vera, noong gabi bago mawala ang kinakasamang si Lucila ay nakasama niya pa itong kumain ng hapunan sa beauty parlor nito ng bandang 6:30 at matapos noon ay umalis na din siya sa lugar. Ilan sa mga testigo kabilang na ang ilang kamag-anak ni Lucila ang nagsabi na nakita nila si Lucila sa parlor na natutulog matapos na umalis si Vera. At ito ay hindi tumugma sa testimonya ni Florante Relos kung saan sinabi niya na nakita niya si Lucila ng bandang 7:30 ng gabi ng parehong araw sa Pagoda Soda Fountain. At tulad ng naunang intestigo ay wala silang nakitang kahit na anong mga maglilink kay Vera sa kapag kamatay ni Lucila Lalu, kaya agad din nila itong pinakawalan. Isa pang suspect na kanilang inimbestigahan ay ang executive ng isang printing firm na kanilang napag-alaman na naging karelasyon din ni Lucila. At nakilala lamang nila ito dahil sa cardboard material na ginamit na ipinangbalot sa torso ni Lucila. Ngunit meron din itong alibay ng gabi na mangyari ang krimen.
At ang nasabing mga cardboard at material ng newspapers ay binibenta sa kalye, kaya naman muling naging blanko ang imbestigasyon ng kaso. Hanggang sa noong June 15, 1967, ay isang dentistry student ang lumapit sa mga pulis. Ito ang 28 years old na si Jose Luis Santiano, isang gwapo at anak ng isang retiradong colonel, ang nagkumpisal gamit ang kanyang sulat kamay na pahayag tungkol sa nagawang krimen. At ayon sa kanya, ay nakaranas siya ng mental blackout, ngunit naaalala niya na nasakal niya si Lucila hanggang sa mamatay ito. Napag-alaman din ng mga investigador na si Jose Luis Santiano ay karelasyon din ni Lucila at ito ay umuupa sa spare room sa beauty parlor. Sa kanyang unang naging pahayag ay sinabi niya na inakit siya ni Lucila at tinanggihan niya ito, kaya naman tinakot siya ng babae na gagawa ng gulo. Nalubos niyang ikinagalit, kaya naman ay napatay niya ang babae. Ayon sa kanya ay tinapon niya ang ulo ni Lucila sa isang creek malapit sa Albano, Quezon City at binitbit niya ang mga bahagi ng katawan nito na nakalagay sa paper bags at kahon habang nag-commute gamit ang taxi at jeep. Nakakita din ang mga pulis ng tuyong bakas ng dugo sa ilalim ng kama ni Jose Luis. At napansin din nila ang forced entry sa pintuan ng silid nito. 3 araw matapos ang pag-amin nito sa krimen, ay nagbago ng testimonya si Jose Luis at ayon sa kanya ay hindi siya ang pumatay, subalit siya umano ang nakasaksi sa krimen. Ayon sa kanyang pangalawang naging pahayag, na nakita niya ang 3 kalalakihan na pumasok sa parlor kung nasaan ang silid niya. Ang 2 lalaki ay nakita niyang pumatay kay Lucila, habang ang isang lalaki naman ay tinututukan siya ng baril. Ang pang-4 na lalaki ay dumating sa parlor kinabukasan at nagplanta ng mga ebidensya tulad ng patak ng dugo sa kanyang silid. At tinakot siya ng mga ito na tumahimik kundi ay mamamatay siya. Sa kabila ng pagbabago ng testimonya ni Jose Luis, ay naniwala pa din ang mga kapulisan na ito ang kriminal. Dahil na rin sa martilyo na may mantsa ng dugo, kutsilyo at razors na kanilang nakita sa silid nito. Ganon din ang ginawa nitong unang mga pahayag na tumugma sa mga ebidensya at lugar kung saan natagpuan ang mga katawan. Naniwala din sila na nagbago ito ng testimonya bilang pagsunod sa utos ng kanyang mga abogado. Ayon din sa kanila, ay nakatanggap ng mga pananakot tungkol sa bomba ang NBI habang nasa pangangalaga nila si Jose Luis. At dahil nga sa walang testigo at probable cause, ay napilitan sila na pakawalan nito. At hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling bukas ang kaso ng pagkamatay ni Lucila Lalu. At wala ding official na information kung natagpuan ba ang ulo ni Lucila. Taong 2003, isang former Los Angeles police detective na author din ng libro na si Steve Hodel ang nagsabi na ang pumatay kay Lucila Lalu ay maaaring ang kanyang ama na si George na nasa Manila ng mga panahon na mangyari ang krimen. Ngunit walang direct proof na naglilink kay George sa krimen na isang suspect killer sa infamous US murder case na The Black Dahlia. Si Elsa Santos Castillo ay Assistant Personnel Manager ng Apex Motor Corporation, kung saan niya nakilala si Stephen Mark Weisenhunt, isang 42 years old na Amerikano na galing San Francisco. Si Elsa at Stephen ay parehong kasal sa kanilang mga asawa. Ngunit dahil sa magkasama sa trabaho ay naging malapit ang dalawa at nagkaroon ng relasyon na kumalat sa kanilang opisina. Dahil nga sa napapansin ng mga katrabaho nila ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Kaya naman nag-resign si Elsa sa Apex noong April ng taong 1993. Ngunit kahit wala na sa Apex ay nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. September 23, 1993, ayon sa mga naging pahayag ni Demetrio Ravelo, ang driver ni Stephen,
Inutusan siya nito na sundain si Elsa na nakatira sa bahay ng mga magulang nito sa Manila matapos na makipaghiwalay sa asawa. Dinala niya si Elsa sa condominium ni Stephen sa Green Hills. Nang bandang hapon ng pareho pa ding araw, ay inutusan siya ng amo na dalhin ang isang paper bag sa opisina nito at sinabi din nito na pagbalik niya ay wag muna siyang umalis dahil sa ihahatid pa niya si Elsa ng bandang 10:00 ng gabi. Kaya naman naghintay siya hanggang sa nasabing oras, ngunit wala siyang narinig mula sa amo at kay Elsa. At dahil sa lumalalim na ang gabi ay nagdesisyon na itong umuwi at bumalik kinaumagahan sa unit ni Stephen kung saan ay dinatna niya ang house helper na nagngangalang Lucy at hinahanap nito ang kutsilyo. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ng among si Stephen at sinabi nito kay Aling Lucy na nasa kanya ang kutsilyo at dinala niya ito sa kanyang silid. Matapos noon ay inutusan siya ng amo na bumili ng sigarilyo bago siya pinauwi nito ng bandang 5:00 ng hapon. September 25, 1993 ay inutusan siya ni Stephen na bumili ng plastic na garbage bags at nang makabalik sa condominium ay inutusan siyang muli nito na ihatid si Lucy sa bahay nito at maghanda para sa isang overnight trip papuntang Bagak, Bataan kung saan ay may vacation home ang pamilya ni Stephen. Nang makabalik ay nagulat siya nang bigla siyang tanungin ng amo kung gaano katagal niya ba planong magtrabaho dito at sinagot niya na handa siyang maglingkod dito habang buhay. At doon nga ay bigla itong humagulhol at nagulat siya nang sabihin nito na patay na si Elsa. Ayon dito ay namatay umano si Elsa dahil sa bangungot. Kaya naman ay sinabi niya na dapat nila itong i-report agad sa mga kapulisan para agad na ma-autopsy ang katawan dahil baka umano siya ang sisihin sa pagkamatay nito. Ngunit sinabi ni Stephen na ang katawan ni Elsa ay kanya nang pinagpira-piraso. Nagpatulong ito kay Demetrio para balutin ang mga piraso ng katawan ni Elsa ng mga garbage bags at inilagay nila ang mga ito sa isang maleta na binila niya sa Green Hills. At dahil sa takot ay sinunod ni Demetrio ang lahat ng utos ng kanyang among Amerikano hanggang sa tahakin nila ang daan patungong Tagaytay at Batangas. Nang marating nila ang Santa Rosa, Laguna, malapit sa Puting Kahoy at Silangan, ay iniutos sa kanya ni Stephen na itapon na ang kanilang dalang bagahe. At saka nila tinungo ang daan patungong Bataan. Sa daan ay huminto sila at itinapon naman ang ilang mga ebidensya, tulad ng mga damit at gamit ni Elsa. Hating gabi na nang marating nila ang bahay bakasyonan ng pamilya ni Stephen sa Bagak, Bataan. Ayon pa kay Demetrio ay hindi siya nakatulog buong gabi dahil sa takot na baka patayin din siya ng amo dahil sa mga bagay na kanyang nalaman. Kinabukasan ay muli na silang bumalik ng Metro Manila at nang makarating ng bahay ay agad na ikinuwento ni Demetrio sa pamilya ang nangyari. Ang asawa niya ay agad siyang kinumbinsi na makipag-usap sa fiscal judge sa kanilang lugar na siyang sumama sa kanya sa tanggapan ng Department of Justice. Nirefer sila nito sa National Bureau of Investigation kung saan niya muling nilahad ang mga pangyayari. Noong una ay tila nag-aalinlangan pa ang mga NBI agents sa kanyang mga sinabi. Ngunit nagulat sila dahil lang tunguhin nila ang lugar na sinasabi nito ay nadatnan nila ang mga katawan ng babae. Marami na ding tao sa lugar dahil sa may grupo ng mga tricycle drivers sa area ang nakadiskubre ng bangkay. Nakita din nila ang mga gamit ni Elsa sa lugar na itinuro ni Demetrio. Kaya naman agad nilang inaresto si Stephen Mark Wesenhunt. At dahil sa pinagsamang testimonya at mga ebidensya na nakalap ng mga investigador, ay sinampahan si Stephen ng kasong pagpatay. Sinubukan pa ni Stephen na ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng hukuman. At ayon sa kanya, ay bangungot ang kinamatay ni Elsa. At nagtestify pa sa hukuman ang kanyang abogado na isang doktor.
Subalit taliwas ito sa resulta ng medical legal team na nagsagawa ng autopsy sa katawan ni Elsa. At ayon sa kanila, si Elsa ay hindi namatay sa bangungot, kundi sa 3 saksak na tinamo nito sa kanyang dibdib bago ito pinagpira-piraso. Sinubukan din ni Stephen na ibaling ang investigasyon sa asawa ni Elsa at nagpakita ito ng isang threatening letter mula kay Fred. Ngunit ayon sa liham, ito ay para kay Stephen at hindi para kay Elsa. At napag-alaman din nila na si Elsa at Fred ay nagkaayos na at nagkasundo na muling magsasama ilang araw bago ito mamatay. Kaya naman ay marahil ito ang nakitang motibo ng NBI kung bakit nagawang patayin ni Stephen si Elsa. Matapos ang mahabang pagdinig ay naglabas na ng hatol ang hukuman at ayon sa 35 pages na desisyon na binigay ni Judge Ricardo Molina, si Stephen Mark Wesenhunt ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Elsa Castillo at hinatulan ng maximum penalty na reklusyon perpetua at inatasan ding magbayad ng sapat na halaga para sa mga naulila ng biktima. Noong February 28, 2013, matapos ang 19 na taon na pagkakakulong, ay dineport si Stephen sa California, sakay ng Philippine Airline, para doon na nito bunuin ang kanyang sentensya. Ayon din sa naging pahayag ng immigration officials, ay nabawasan ang sentensya nito dahil sa Good Conduct Time Allowance Law at naka-blacklist na din ito sa ating bansa dahil sa kinasangkutang karumal-dumal na pangyayari. Noong June 7, 2017, ay isang sako ng bigas at kahon na may mga lamang pira-pirasong katawan ng isang babae ang nakita sa Arianville, Barangay de Ocampos, 13 Martires, Cavite. Matapos na mapansin ng mga residente doon ang nasabing kahon at sako, ay agad silang tumawag ng mga kapulisan. Nang dumating ang Soko sa crime scene ay nagulat sila nang makita ang pinagpira-pirasong katawan ng isang dalaga. Ang identification card nito at ilang mga gamit ay na-recover din nila sa crime scene. Kaya naman agad na nakilala ang biktima na si Mitzi Joy Balunsay. Isang second-year student at academic scholar sa Cavite State University. Ayon sa kanyang ama na si Jerry Balunsay, ay nagtungo si Mitzi Joy sa school para mag-enroll noong June 5, 2017 at nakatanggap sila ng text mula dito na hindi siya makakauwi. Matutulog umano ito sa bahay ng isang kaibigan dahil sa hindi nito natapos ang enrolling process at kailangan nitong bumalik ng maaga sa school. Ngunit nagtaka ang kanyang tiyahin dahil tila iba ang estilo ng mensahe nito at nasanay din sila na sa tuwing magpapadala ito ng messages ay lagi nitong itudugtong sa dulo ang mga katagang I love you. Lumabas sa resulta ng autopsy na ginahasa muna si Mitzi bago ito sinakal hanggang sa mamatay. Ilang araw matapos na matagpuan ang katawan ni Mitzi, ay inaresto ng mga pulis ang isang 20 years old na estudyante din sa Cavite State University na si Alvin de Los Angeles. Pareho silang incoming sophomore student ng kursong tourism. Magkasama din sila sa sinalihang org na teatro sa university. Inaresto ito sa kanyang inuupahang apartment sa Indang, Cavite. Ayon kay Alvin, ay dati niyang nobya si Mitzi Joy. Ngunit bigla na lamang nitong tinapos ang kanilang 4 na buwang relasyon. Pero nais niya pa rin na makipagbalikan dito. Kaya naman ay inanyayahan niya ito sa apartment para kausapin. Ayon kay Superintendent Egbert Tibayan, ang 13 Martires Chief of Police, ay wala itong katotohanan. Dahil sa kanilang ginawang investigasyon ay walang nakapagbigay ng impormasyon na nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Ayon sa kanila, ay obsessed si Alvin sa dalagang si Mitzi. Kaya naman ay tinrik niya ito na magpunta sa apartment. Alam kasi nito na relihiyosa si Mitzi, kaya pinakiusapan niya ito na i-pray over umano ang kapatid niyang babae na namatay.
Samantala, ayon kay Alvin, dahil sa ayaw na makipagbalikan ni Mitzi, sa kanya ay nandilim ang kanyang paningin kaya niya ito napatay. At ayon din sa kanya ay hindi niya alam kung anong gagawin sa bangkay, kaya naman chinap-chap niya ito at inilagay sa kahon at sako. Hiniram niya din ang apartment na inuupahan ng isang kaibigan kung saan niya ginawa ang krimen at ang paghati-hati sa katawan ni Mitzi sa isang bathtub bago niya ito ibinalot. Ang nakuha niyang 500 pesos sa pitaka ni Mitzi ay siyang binayad niya sa tricycle driver na sinakyan niya nang itapon ang katawan ng dalaga. Humingi din ito ng tawad sa pamilya ni Mitzi, lalo na nga sa ina nito na kadarating lamang ng Pilipinas dahil sa nagtatrabaho ito sa abroad para matustusan ang pag-aaral ng kanyang anak. Ngunit dinatnan niya ito na nasa loob na ng isang kahon at masakit pa ay pinagpira-piraso pa ang katawan nito na parang baboy. January 12, 2018, hindi pa man nagsimula ang paglilitis ng kaso, ayon sa inilabas na pahayag ng mga kapulisan, ay sinubukan ni Alvin de Los Angeles na agawin ang baril ng isang jail guard na siyang naging dahilan, kaya naman ay pinaulanan nito ng mga pulis ng putok ng baril na siyang naging dahilan ng pagkamatay nito. Ang sinapit ni Lucila Lalu, Elsa Castillo at Mitzi Joy Balunsay ay talaga namang nakakapanlumo. Kahit pa nga saan mong anggulo tingnan ay hindi nila deserve ang ganun kasakit na kamatayan. Lagi po tayong mag-iingat sa mga taong ating nakakasalamuha. Sa araw-araw, huwag magtitiwala agad sa mga taong hindi natin lubos na kilala. Sana po ay nagustuhan nyo ang malungkot na kwentong akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na suporta sa aking channel. Thank you so much po and see you on my next video.